Container na naman ng smuggled na bigas at asukal ang nasabat ng Bureau of Customs. Ang ilang sako ng bigas na mula China, tinatakpan pa raw ng Cagayan de Oro para di mabisto. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, 39 na milyon pesos ang halaga ng smuggled na bigas at asukal ang nasabat ngayon ng Bureau of Customs. Nakalagay sa 5 container van ang smuggled na bigas mula China. Pwede pang mapagkamalang local produce ang bigas dahil nakalagay ito sa mga sako na may tatak na Cagayan de Oro. Isilo raw ito ng mga smuggler para malinlang ang mga otoridad. Galing Hong Kong naman ang smuggled na asukal na laman ng 21 container van. Ang shipment ng bigas ay parehong misdeclared. Pinalabas na bitumen ng mga ito yung isang sangkop o isang sangkap umano sa paggawa ng asfalto. Mula Hunyo, higit 90 million pesos na ang smuggled na asukal ang nasasabat ng intelligence group ng Customs. Sabi naman ng intelligence chief ng Customs sa si Deputy Commissioner Jesse De Leosa, kinukumpleto pa niya ang pag-iimbestiga sa mga tiwaling opisyal ng Customs na sangkot daw sa smuggling ng asukal at sa tamang panahon ay handa raw siyang pangalanan kung sino-sino ang mga ito. Hinamo naman ng mga nasa sugar industry si Customs Commissioner Alberto Lina na aksyonan ang problema ng smuggling ng asukal sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Deputy Commissioner De Leosa at isang kinatawan mula sa sugar industry. Ganun din naman yun sa sa mga pyrotechnics Kung titingnan natin pagdating dito, yung packaging niya made in Bulacan So hindi katakatakayan na yun talaga ang kanilang mga strategy ngayon, sistema. Para at least pag nahuli ito outside of the customs, sasabihin nila locally na ito. Procured. Okay, dito na yan. Domestic na. We want more action from his office. Hindi po kontento ang sugar industry sa nangyayari ngayon. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa Connie. June, matanong lang natin dahil siyempre maraming natutuwa dahil sunod-sunod itong mga nakukumpiska na mga illegal na shipment na ito, ng bigas, asukal at iba pa. Pero ano daw ba ang gagawin nila usually pagka ganitong nakatenga na dyan sa kanila? Kasi may mga pangamba rin na pwedeng after mapamidya, baka mapuslitan din daw naman pagkatapos. Yung pagpupuslit na pagkatapos iharap sa media, alam naman natin, Connie, na may mga ganyan ding kwento na kapag wala nang nakabantay, ay meron diyang malilikot ang kamay na may nagagawang paraan at kuminsan ay nakakalusot at nagkakaroon ng magic dito sa mga kumpiskado na ito. At yan din yung isa sa mga binabantayan nga ng intelligence group ng Customs. Ang mangyayari dito, Connie, sa ilalim ito sa legal process, sa legal procedure for future proceedings. Pagkatapos niyan, although mahaba-habang proseso yan, Connie, pagkatapos niyan at pag talaga nakitang may legal na basihan, ay ma-forfeit yan in favor sa gobyerno. Pagkatapos niyan, ay pwede nang isubasta yung mga nakumpiskang kontrabando na yan, Connie. So bagamat ito ay galing sa China, hindi naman ito delikado. Katulad ng mga ibang kumakalat na fake rice, June. Wala pang 100% assurance dyan, Connie, kaya nandyan din yung mga taga sugar industry, mga independent player yan, at nagdadala sila ng mga eksperto para masuri itong mga asukal na ito kung safe for consumption ang mga ito. Isang tip lang din, Connie, at lalo na din sa mga nanonood, isa daw sa mga sinyales kung imported at possibly smuggled yung isang asukal, ay maglagay kayo ng coupon ban. Pag ibinagsak nyo yan sa coupon ban, pag nagsipagtalsikan, yan isa sa mga indicator na imported yan at possibly smuggled. Kasi daw yung mga local produce, Connie, mabibigat yan kapag nilalaglag at mas fine pag nilalaglag yan, hindi nagtitilansikan o hindi nagbabounce off mula doon sa coupon ban. Alright, maraming salamat, June Veneracion.